And next, ito, kasamahan ko rin po sa gabinete ni former President Duterte. Siya po yung advisor po sa Luzon at naging SESA at dati pong secretary ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Matalino po ito at talagang maasahan natin from Luzon. Pride po ito ng Luzon. Malaking asset po ito sa atin sa Senado. Attorney Raul Lambino. Palapakan po natin. And of course po, ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na magserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako naman po bilang inyong senador, hindi ko po sasayangin yung pagkakataong binigay niyo po sa akin. Wala po masasayang na oras. Magtatrabaho po ako. Sipag po ang pwede kong ialay sa inyo. At yan po ay patuloy kong ginagawa ngayon. Lunes hanggang Linggo. Magsiservisyo ko. Paboritong araw ko, Linggo. Kasi may go sa dulo. Ako po isang Bisaya. Alam niyo naman ako, taga Mindanao. Sino mga taga Mindanao sa inyo? Sa mga kapatid kong Muslim, Assalamualaikum! Sa Davao, mahal na mahal namin kayo doon. Walang diskriminasyon doon sa Davao. Kristiyano, Muslim, magkakapatid tayo, magmahalan tayo sa isa't isa. Sino sa inyo mga taga-Bisayas? Bisaya, Bulanon, mga Ilonggo. Oh, linte, mga parinti ko mali. Ito si Atty. JB, Ilonggo rin. Pinsan ko yan. Kasi ang tawag sa kanya, Ilonggo. Ang pangalan ko, Bungo. Sinong Waray? Waray. Ako rin, Waray Kwarta. Mga Bisaya, alam nyo, salamat sa inyong lahat, mga Bisaya. Mabigat sa atin yung utang na loob, huwag kalimutan. Kaya ako po ay patuloy na magsiservisyo sa inyo. Malaking utang na loob namin sa inyo, mga Bisaya. Salamat kayo sa inyong suporta. And of course, sa Luzon, mga Ilocano, mga Bicolano, lahat po, mga taga Pampanga, Pangasinan, Batanggenyo rin po ako. Sino mga taga Batangas rito? Batanggenyo rin po ako. Tesoro po ng Batangas, Tanawan at Santo Tomas. So salamat sa inyo. Una-una, bago po ako magre-report sa inyo, ano pong nagawa natin sa Senado. At gusto ko rin pong makiusap sa inyo na tulungan po natin ang mga kasamahan ko dito. Kasi yung kapanalunan po ng mga kasamahan ko rito ay kapanalunan rin po ng Duterte. At kapanalunan po ng bawat Pilipino. Isa-isahin ko na lang po, Attorney, according to number, no? Attorney Jimmy Bondok, palapakan pa natin. Ito, isa sa mga pumilit kay Pangulong Duterte noon. Wala na, sarado na, ayaw na niyang tumakbo. Pumunta to nun, nagdala ng kanta, takbo, wala nyo. Ngayon, ikaw sisihin kasi tumakbo siya. Hindi. Talino po to si Attorney Jimmy Bondok. And of course, ang aking kasamahan sa Senado, sa totoo lang, hindi magiging successful ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo na po sa peace and order. Kundi po sa taong ito. Magaling, katabi ko ito for the last 5.5 years. May pusong sa Pilipino. Talagang maasahan. Walang lugi po ang Pilipino rito. Ang aking kasamahan. Sana po, pwera sa amin dalawa, madagdagan pa po. Tulungan niyo po ito para nadami po kami sa Senado at marami po kaming kakampiron. Palapakan po natin Senator Bato de la Rosa. And sunod, ako na yan eh. O ako naman, kayo nang bahala humusga. Kung sa tingin ninyo nagtrabaho po ako para sa Pilipino. Hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho dahil bisyo ko ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino at naniniwala po ako na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Panginoon. Serbisyo po yan kay Allah. Ngayon, next is kapwa rin Ilonggo. Ito, pride po ito ng Visayas. He is from Bacolod, Negros Occidental. Passionate po ito na labanan ang korupsyon sa gobyerno. Miyembro po siya ng Presidential Anti-Corruption Commission po noon. Attorney JB Hinlo. Palapakan po natin.
And next, ito, kasamahan ko rin po sa gabinete ni former President Duterte. Siya po yung advisor po sa Luzon at naging SESA at dati pong secretary ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Matalino po ito at talagang maasahan natin from Luzon. Pride po ito ng Luzon. Malaking asset po ito sa atin sa Senado. Attorney Raul Lambino. Palapakan po natin. And of course, ang aking kasamahan sa Commission on Appointments, talagang sinusuri niya kung qualified at matalino. Isa sa aking hinahangaang kongresista sa talino, sa tapang. At pakiusap ko lang po sa inyo, matagal na po itong overdue sa Senado. Dapat po matagal na namin itong kasama sa Senado. Ito po makikipaglaban sa inyo. Congressman Rodante Marcoleta. Kailangan natin ng mga kakampi sa Senado, di ba? Tulungan niyo naman kami, ni Pato. Para dadami kami, Senator Robin, Senator Pato at ako, madadagdagan kami. At may makikipaglaban po sa inyo sa Senado. Makikipaglaban, hindi lang sa mga Duterte, makikipaglaban po sa kapakanan ng bawat Pilipino. Lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan. Yun po ang unahin natin. Yun po ang pakiusap ko sa mga kasamahan natin dito. Unahin po ang interes ng Pilipino. Interes po ng mga kababayan nating mahirap. And of course, next is ating Pastor Kibuloy. Alam nyo, mas una pa silang magkakilala ni dating Pangulong Duterte. Magkakilala sila nung meron pa pong maliit na kapilya si Pastor Kibuloy. Matagal po sila nagsama, hindi lang po sa pagiging kaibigan sa Davao. Pati sa naging spiritual advisor po ito ni dating Pangulong Duterte. Ang ating minamahal na Pastor Kibuloy. Palapakan po natin. Ito, malaking tulong rin po ito, asset po ito sa Senado. And of course, next, ating, ito, matalino naman po ito. Hindi ka naman i-appoint ng executive secretary kung hindi ka matalino at magaling at magiging asset sa gobyerno. Magkakilala na kami even before po siya na-appoint as executive secretary. At alam niya po yun na magkakilala na po kami ni Attorney Vic Rodriguez. Asset rin po ito, magiging kakampi sa Senado. Attorney Vic Rodriguez. At ito naman, last but not the least, no, hindi naman, porket nandun sa pinakahuli, alam mo, ito, kaibigan namin, 2003 pa po sa Davao, bata pa siya, at hindi ko pa siya kilala nun, idol ko na ito sa pelikula, pero hindi sa totoong buhay. Ang dami mong anak eh. Mabait po ito si Philip Salvador. Alam niyo, nagawa na po niya lahat. More than 20 Best Actor Awards na po ang nakamit niya. Nagawa na po niya sa lahat sa buong buhay niya. Sabi niya, last hurrah na po niya sa kanyang buhay. At ako po, sigurado naman po ako sa inyo dahil hindi lang po siya bumubunot sa pelikula. Alam mo, iba yun sa totoong buhay, matulungin talaga to. Importante po, yung marunong kang tumulong. Kahit na huling pera na lang sa bulsa mo, bunutin mo na, itulong mo na sa mga mahirap. Kaya po, ang tawag namin sa kanya ni Senator Robin, si Mr. Epektibo. Dahil pagdating na panahon, pinakahuling yugto ng buhay niya. 71 years old na po ito si Philip Salvador. Oh, totoo. 71 years old na, pero may asim pa yan. Alam mo, parati kami magkasama. Parati kami magkasama ni Philip Salvador. Nung isang linggo, ang init ng panahon, pagsakay namin sa sasakyan, naamoy ko, may asim pa talaga. Pero huwag kayong mag-alala, binilihan ko na siya ng tawas. Mr. Epektibo po ito. Makakatulong po ito sa inyo at madadagdagan po ang ating kakampi sa Senado. Kasi very loyal po itong taong ito. Hindi lang po loyal sa mga Duterte, kundi loyal din po sa ating bayan. Asset rin po ito. Pakiusap ko lang po, tulungan nyo naman po silang lahat mga kasama natin. The more na mga kakampi natin sa Senado,
mas makakatulong ito, hindi lang po sa mga Duterte, kundi makakatulong po sa ating sambayanan Pilipino. Palakpakan natin, Philip Salvador! Alam mo, nagkasakit po ito sa kakaikot sa 1 week po itong na-hospital. Ngayon lang siya nakalabas. Talagang porsigido rin, gusto magserbisyo sa ating mga kababayan. So maraming salamat po. And of course, lahat po ng mga PDP officials, Secretary Pusi, ang ating, dito po ang ating former speaker, Bebot Alvarez, lahat, Atty. Bigbig, lahat na nandirito, sila Astra, sila pa ba, mga konsehal, mga mayors from Visayas, Secretary Medjaldea, si Ma'am Vivian Velez, ating idol rin po. Dito rin po ang aking kaibigan, anti-crime, anti-corruption commissioner at naging chairperson kasama ni JB Hinlo. Lalabanan po ang kriminalidad nito at saka ang korupsyon. Si Greco Belica. Palakpakan rin po natin. Secretary Wendell Abisado, salamat po. Secretary Ibasco. Nandito rin po si NYC Chairperson Ronald Cardema ng Duterte Party List. Palakpakan rin po natin. Sana wala po akong nakakalimutan, no? Ating mga kandidato. Good luck po sa ating lahat. Magtulungan lang po tayo. Magtulungan lang po tayo, mga kababayan. BG? Hindi, binanggit ko na si Greco. Ang ating Visayas. His commitment to healthcare also led to the development of more than 600 super health centers, providing primary healthcare and early disease detection nationwide. He is the principal sponsor and author of the Regional Specialty Centers Act, establishing specialized care centers for the heart, lungs, kidneys, mental health, pediatric, geriatric, cancer care, and more across the regions. His legislative achievements also include the Salary Standardization Law 5, which raised government employees' salaries, the Bureau of Fire Protection Modernization Law, and the establishment of the Department of Migrant Workers. As the chairperson of the Senate Committee on Sports and on Youth, as a sports enthusiast and athlete, his leadership was pivotal in passing the National Academy of Sports Act and crafting the Philippine National Games Bill, bolstering national sports programs and support for athletes, including those with disabilities. He passionately supports grassroots sports development, recognizing its vital role in youth development and societal well-being. A leader who embodies the principle that serving the people is not just a duty but a passion. Bisyo niya ang magserbisyo sa kapwa Pilipino. Let us all welcome our tireless advocate for service and compassion, Mr. Malasakit himself, Senator Christopher Bongo! Maraming salamat si Arnel Toco. Maalala ko about 15 years ago sila ni Ma'am Giselle nung mayor pa po si former President Duterte. Sila yung nag-host, nag-MC doon. Hanggang ngayon sila pa rin. Maraming salamat sa inyong dalawa. Palakpakan naman natin si Arnel Toco. Eric Toco pala. Eric lang, Eric. Si Toco nandiyan dyan sa Nagdadala pa to ng Toco noon sa Davao. And of course, si 20 years ago, hindi ka talaga tumanda, ma'am. Hanggang ngayon. Wala ko 2001 o 2004. Pupunta na po ito ng Davao. Salamat sa inyong dalawa. Unang-una, sa lahat po ng mga kasamahan natin dito, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo rito. Kanina kasi lumapit po sa akin sa labas
Nagpapasalamat, sir, salamat sa tulong, salamat sa mga proyekto. Sa totoo lang po, huwag ko kayong magpasalamat sa akin. Kahit noon kay Pangulong Duterte, parati namin naririnig, salamat Pangulong Duterte sa